the Pod Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! At isa na namang episode ng Punchline with Alex Calya and Sir Elben Obra. Ito po si Alex Calya at welcome sa award-winning podcast na wala pang award. Kasama natin si Sir Elben Obra. Israel po, ng The Comedy Crew, ang inyong resident fact checker, mga kaibigan. Yes, kami po ang nag-i-interpret ng mga quotation na minsan dahil sa wala ng connection ang pinag-uusapan namin, napapaliwara kami. Depende kung saan kami dinadala ng aming guest. Basta itong mga quotations ito, nakikita nila sa social media nila. Minsan diba? Patama sa kanila. Patama sa iba, patama sa iyo. Oh my God, parang ako kaya parang nababasa sila ng cellphone nila, algorithm pala na sasagap sila. Ito yung pinagdadaanan mo ngayon. Ito yung nababasa. Binigyan namin ng interpretasyon yan. At kasama natin isa sa mga napakagaling magbigay ng interpretasyon. Oh, babae siyempre. Sikat na DJ to sa Love Radio. Yes. Saka daming mag-crush dito. Si Direk nga eh. Si Direk, crush niya raw si Direk. Ako pare sa totoo lang, crush ko to eh. Oo. Oo. Kaya nung nakita ko to, sabi ko si Rocky Tera. Papakita ko dito. Tapos yun. Baka gusto mo lang ibalik ko sa'yo yung, hindi ko ibabalik. Ay, kala ko Hintay ko naman. Welcome na natin, siyempre, ating guest. Rocky Tera. Hi, Rocky Tera. Hi, guys. Hi, Alex. Hi, Ismael. Hello, What's ma'am. up? Hello. Sa lahat ng mga nanonood ngayon. Blooming ka. Siyempre, ganun talaga pag maganda yung ilaw sa studio ninyo. Hindi. Kanina dilim dun. Ba't kami? Uy. Isa na naman ilawan natin Gloomy ako, gloomy. Bakit ba't Rocky Tera? Bakit Rocky Tera? Rocky Tera, kasi ayaw kong ipangalan sa akin yung sinasuggest ng boss ko dati. So, ang sinasuggest nila, dalawa lang yun. Inday Endo, tsaka Carla Center. Kasi ang mga pangalan ng mga DJs ng Love Radio, pattern siya sa mga trabaho ng masang Pilipino. Okay. Gets ko na. So, yung Endo, end of contract, diba? Inday, Endo. Tapos yung isa, Carla Center, call center. Pang alas 3 ako ng madaling araw dati. So, sabi ko parang, boss, wait lang parang hindi ko kaya. Kasi may isang nagsabi sa akin na kapag tinanggap mo daw yung pangalan mo para sa radyo, isipin mo daw na parang buong buhay mo na siya dadalhin. At kapag nag-host ka daw sa mga professional na mga tipong kliyente, dapat daw, pag nagpakilala ka, kaya mo daw dalhin yung sarili mo, tsaka parang hindi sobrang bakya. So, sabi ko, boss, wait lang, mag-iisip lang ako. So, nung nag-isip ako, sabi ko, bakit di na lang Rocky Tera? Tapos madaling araw yun, sabi niya, sige, gamitin mo na Rocky Tera. Paano naman nakapasok dyan? Sa Love Radio? Oo. Hindi. Saan ka mo pumasok? Siyempre. Marami na kasi ako pinasukan ngayon. Racket nga eh. Racket nga eh. Alam mo, bibitaw ng basas na. Ano Ganito yan, nag-intern ako sa Love Radio. Okay. Back in 2012. Uy, 2012. 2012 pa. 2012. Anong ginawa mo ng 2012? Anong ginawa nyo? Kakaresign ko na sa Accenture niya. Talaga. So, 2012. Tatapos ko rin siya. Ayos pala tayo. Okay na. Katatapos ko rin magturo sa isang university na. Yan. Grabe mga pinanggalingan ninyo, no? Parang ang tinutino ngayon. Ba't ka nag-intern ka? Nag-intern ako. St. Paul University, Manila. Mukha kang taga St. Paul. St. Paul, Thank no? you so much. Alam mo, eto yan talaga kwento doon. Sobrang bait ko. Oo, mukhang mabait ka tapos malandi. Hindi ako malandi noon. Never ako nagka-boyfriend. Kaya nga, kunyari, ito nga interpretasyon ko, pinagre-react lang kita eh. Never ako nagka-boyfriend. Ang aga sa... Hindi ako. Siyempre, St. Paul, puro babae yan. Hindi, may lalaki na noong time na yon. May lalaki na. Ito, madami ko tinitingnan sa St. Paul, Manila. Parang halatado ka ngayon. Sa LRT na ako tambay doon. Tinang mo. Lahat yata ng university doon sa side. Hindi mag-work sa St. Paul. May Philippine PW tayo. Philippine women. Talaga halatang mga gawain ito. But anyway. Shout out sa PCU. Ayan. And Santa Isabel. Ang dami! Hilera yun eh. Daming na biktima. Hindi Ay, sa normal.
May nakalimutan ka pa. Na U-belt ng deodorant. UP Manila. Ay, banda dito yun eh. Sa amin, katapat namin. Oo, tama. Silera lang yan. Okay. Anyway, so yun na. Adamson, ay. Nag-intern ako sa Love Radio. Nagkaroon sila ng hiring ng PA. Okay. Okay. Mga 2013. Ano course mo? Masscom. Pasok naman. Tapos, naisip nila ako, sige, pasok ka, ganyan. Tapos, hindi pa ako nakaka-graduate ng college noon. Kinuha na nila ako. Oo. Wow, okay. So, pagkatapos ng graduation ka ng 18, May tsura ka, no? ha? May tsura ka nun, alam mo, no? Hindi, mukha pa akong basahan nun. Hindi pa ako marunong mag-ayos. Etong itsura ko ngayon, na parang, medyo namumula ako kasi ganito pag mestiza, ha? Or hindi mo na naman nilaban yung coat mo. Halata ba? Okay, go. 19, first day ko na sa Love Radio as Okay. production assistant. So, nagsimula talaga ako bilang PA ng Love Radio. So, ang ginagawa ko no, nagdidikit ako ng sticker. 'Di ba? May sticker ng Love Radio sa likod ng mga taxi. Yun yung trabaho ng production assistant dati. Yung Hirap niyan. PPR ka dun sa mga drivers. Kasi syempre, ang Habang market tumatakbo. Oo, tinahabol ko para maidikit lang. Paano ba yung ang hirap niyan? Wag naman. Tawag yun sa mga panahon ngayon, road rage eh. Road rage. Grabe ko, Kuya, alam radio, pa! Thank you! Ayoko, tanggalin mo. Sorry! Hindi, nadadaan yan sa tamang Ano pakita. ano Ano ba, driver ako, driver. Ayan. Ako, Syempre, driver. papara ka Di ba pwede muna. mag-driver pare? Di ba? Dapat para. Tapos yung para mo, hindi ako naman, medyo pinag-aralan ko kasi siya. Siyempre, mga ilang buwan din ako naging PA. Yeah. So, noong una, manang-manang pa ako manamit. Kumbaga, talagang base na bihis, talagang ano. Medyo na-realize ko, hindi nila ako masyadong pinapansin. Minsan may mga kasama ko mga recruit, so hinahire namin yun para sila yung katuwang ko na magdikit ng sticker. Tapos, eto na. The next day, sabi ko, inisip ko, sige, tatry ko naman na medyo magpakita ng legs. Ay. Pakita ng legs. Yung mga lumapit, alam mo kung ano, mga matatanda. Nakakaloka. Yung ina-expect ko na medyo bata-bata na lumapit ng mga driver, hindi lumapit eh. Pero yung mga medyo may May edad, hiya yun yun. talaga eh. Ano mga taxi pa niyan dati? RNE? Mga ganun. O yung yellow? Dilaw. Dilaw RNE, green. dami yun, fleet yung mga Dilaw dati. red. Dati, may mga bating-ting pa yung iba dong mga taxi na iba eh. Alam mo yung bating-ting? Bating. Yung ba yung... Sumi-skip yung ano, yung nakaganon ko pag na... Ba, pag wala Yung ka ba yung na metro pamasahe. nila yung ginaganon? Oo, Ginaganon? ginaganon. Pag sakto yung pamasahe mo, bilang mo 21. Ito na 27! May skip. Kina-question mo muna yung sarili mo. Puto, ba't gano'n yun? Time jump ako, nag-time jump ako. Anyway. Alam mo, ayoko na sana magbasahin itong quotation dahil mas maganda ito magkwento si Rocky Terra. Ano no? Animated. Very animated. Pero, Masaya. ano muna, Eh, uulahin ba natin to yung isa? yung isa sana kung may Isa babalik muna. niya. Pero, nakakaya naman istorbe. So, naging DJ ka, tapos naging host ka rin. Ano, DJ muna na matagal. Gano'ng katagal ka nag-DJ bago naging host? O ano ba nangyari? PA muna ako. Okay. So, PA muna. Nakarami ka na ng taxi. Kasi na naman tayo. Hindi. Nakarami na, nakarami PA na. muna. Tapos after mga wala pang 2 months, naging DJ na ako. Nice. Oo. Pero DJ ako, syempre hindi ako marunong bumanat, humirit, mag-joke. So nag-aral ako. Ginawa ko, bumili ako ng mga libro sa bookstore ng mga may comedy. Yung mga kung ano-ano mga hirit, mga hugot, ganyan. Yung mga tawa ka, ganyan. Tawa ka Internet, no? Walang internet pa. wala pa masyado. Pausbong pa lang. So, tingin-tingin ako doon. Tapos yun yung binabanat ko on air. Tapos kapag merong mga sama-sama na DJs, ganyan, yung parang kapag nagkukwentuhan yung mga DJs, na makarelate. Kasi parang yung ano nila, language nila, kanto, kali, pasok sa masang Pilipino. Kumbaga madlang people style talaga. Yung akin, syempre galing pa ako sa kay Lord. galing, Bigyan mo kami ng sample kung paano yung, ano mo nun, yung linyahan mo noon na hindi pa yung, ganito, nung sinabi sa hindi pa akin, nababahiran ng pagka-DJ mo yan. nung sinabi sa akin na magdi-DJ na ako, alam mo, sabi ko dun sa mga boss ko, oh my gosh, sir, I thank the Lord for giving me this opportunity. Rocky? Oh my God. Rocky, hindi to Radyo Veritas, ha? Ganon. Pero na ganon? Ganon. Tapos umiyak pa wow. ako. Tapos ang dami ko English. Parang, I thank the Lord for giving me this opportunity. I'm so thankful and grateful for this Hindi opportunity. ko alam kung paano mo nagamit yan sa mga driver ng taxi.
Kaya Ano? nga mahalaga yung pag-i-immersion. Immersion diba? talaga. Yung tipong Talaga. pupunta ka dun sa kanto, Oo. tapos kakausapin mo yung mga taong Yes. nandun, tapos aaralin mo yung lengguwahe nila. Kasi kapag hindi mo talaga naaral, hindi ka makakakonek eh. So yun yung feeling ko ginawa ko. So eventually, yung mga kasamaan kong DJs, ayan, sabi-sabi ng mga kung ano-ano. Taga-tawa lang ako, taga-react lang ako. Hindi talaga ako nag-generate ng kahit anong mga joke. Kumbaga, taga-tawa, yun lang talaga yung trabaho ko dati. Hanggang sa unti-unti, naging masama na ako. Nakasundot ka na. Napag-aaralan mo na eh. Napag-aaralan ko na. Naging masama na. Naman, Parang, hindi naman siguro yun na. masama. Pero, May character development. From angel to evil. So, basahin natin itong quotation na to. Papabasa Kasi natin ito na kay yun Rocky eh. Terra. Ito yung Rocky Terra, putano papasa mo eh. ka ng bilang Rocky Terra. Ito na ating quote of the day. Minsan masarap mag-joke sa slow, tapos hahayaan mo siyang mamatay sa kaiisip. Yan. So, nagsisimula ka pa lang, di ba? Ikaw muna to, slow ka din. Slow talaga ako. No? tama, no? Aminado Alam mo talaga ngayon ako ako. nakarinig na naaral niya yung ano niya, naaral niya comedy. Hindi lang comedy, yung yourself. manner of speaking. Kasi magaling mag-English, Kanina, nung nag-sample, ando doon pa rin eh. Kasi may magsasakripisyo talaga dyan isa eh. Hindi na ako makabuo masyado ng English na straight na linya. Dual ano ka ba? Dual personality ka pagdating sa ba kung paano ka makipag-usap sa mga parents mo, sa mga Ay, oo. friends mo dati. Pag nandiyan Hanggang ngayon? Oo. Oo. Pag mother Hindi and- ganyan. I'm imagining hindi ganyan. Oo. Hindi. Pag family ko, tapos nandyan yung family ng asawa ko, tapos nandyan yung... Ay, nagturo pa kasi ako sa St. Paul, Manila. Dito lang din, DJ na ako. Ano pa? Oo. So, pagkaharap ko mga sisters, mga mga professors, yes po, yes miss, opo sister, opo, opo, yes, I will tell them, okay? Ganun. Diba? Pero kapag nagbukas na ako ng radyo, hello, kabisyo! Ganon. Paano mo doon? Paano ano mo, Rocky Terra? Paano ano mo doon? Ganito siya. Hello, kabisyo. Ako po ang babaeng naniniwalang hindi man ako palagi may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only, DJ Rocky Terra. Ganon. Kasi ano siya eh, kumbaga, Ano mukha ni Rocky Terra? Bagay talaga sa TV. pinupolan niya na naman ako. Ayun o. Ang ganda ng ilawan sa'yo. Pero mo, balik mo sa mukha ko. Putang inang mukha yan. Tamo, Direk. Ano si Direk may galit sa akin? Hindi ko naman hinihingi yung buton eh. Hindi ko hinihingi yung buton. Tapos binigay niya sa akin. Bumabawi siya sa joke kanina. Sa Boracay, sabi na sa mag-asawa ko, kung mag-swimming, ang puta. Puti na nga lang yung panlabang ko. Eh, di pa. Di, sakto naman yan. Shadow tayo. Di, sakto yan. Yung sa'yo. Grabe. Tigil ko mo ako lalaki ka eh. Oo. Hindi, lalaki. Yung lalaki yung ganyang kulay. Okay yan. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Anong nangyari development mo naman sa DJ? Huwag ka muna tumawa. So, nag-DJ ka alas 3 sa madaling araw, 3 to 6 yan? O tapos, ano nangyari? Ba't, ano Ayun naman, nalipat ako ng 6 to 9 Ng ng umaga? gabi. Gabi? Oo, gabi. Hanggang ngayon? Hindi na, 9 to 12 na ako ng midnight Oh, ngayon. 6 to 9, ano naman ginawa? Prime time nun ah. 9 to 12. 9 to 12 ang prime time, di ba? Siguro. Oo, Makasing prime time. Kasi, dati, Papa Jack. yun ang mga Yan. Kasi oras ako na dati nito. si Papa Jack. So dati, bago ako umere, siya muna yung bago sa akin. Oo, Oh, leading. 6 to 9 siya? Ano siya, 9 p.m. hanggang 2 a.m. Tapos ako yung alas 3. Ah, yung dati yun. Oo. Ay, kinig kami noon. Oo. Ano ang 3 a.m.? After ni Papa Jack, ano Ano ang nga, 3 more a.m.? of music eh. So Music parang lang. sundot-sundot ka lang ng ad-lib. So yung evolution ko naman sa pagdi-DJ ko, kasi after mga 2 years, 3 years, nilipat naman ako sa Yes the Best. Kasi nag-reformat si Yes, tapos parang pang millennial yung dating niya. Sister so medyo company yun. sister company ni Love Radio. So doon, parang medyo na-challenge ako kasi sige, isip daw kayo ng panibagong programa. So naisip ko, sige, magbabasa na lang ako. Kasi doon ako magaling, feeling ko,
yung experience ko dati sa pagtateatro sa St. Paul, baka pwede kong gawin dito. Yung parang ma-emosyon, ganyan, yung makwento, ganun, na may binabasa. So, doon nagsimula yun, yung Rocky Secret Files sa Yes the Best. Tapos, nilipat ako after 2 years sa Love Radio. Dala-dala mo. Dala-dala ko na yung Rocky Secret Files. Oo. Kasi yung tropa mong si Papa Jack, hindi nadala eh. Diba? Nadala niya yung programa niya, pero hindi Pero yung hindi pangalan. Papa Jackson eh. Hindi talaga, Sayang. no? Sayang yung... Pero ang pinaproblema ko, ang inano ko doon, sorry maano ko lang na bilang isa rin taga-subaybay. Ang laking bagay ng Papa Jack sa Papa Jackson, binamulagay mo ng son, tapos nawala yung fanbase mo na iba. Ewan ko, siguro may naiwan din sa Love Radio talaga na loyal. At hindi din, ewan ko pero... Iba yung branding talaga. Oo. Kaya Pero- maganda yung sinasabi ni Rocky kanina, yung kung paano simula yung kung paano siya namili ng pangalan. Umpisa pa lang inano niya yung kaya nga branding niya. ako naman, minsan masarap mag-joke sa slow, tapos sayang mo siya mamatay sa kakaisip. Quotation to, pero bumagay. Hindi ko sinasadya eh. Kasi bumagay sa kanya na inaral pala Umpisa, niya from St. Paul, tapos pumasok siya sa bilang PA. Pero mo, ayaan mo siyang mamatay sa kakaisip. Namatay siya sa kakaisip kung paano magpadikit ng sticker. Nag-leg siya. Yung diskarte niya. Tapos pagdating naman doon sa pag-DJ. Usapan sa mga DJ. Anong gagawin? Usapan ng mga Siya nag-isip siya. Kasi parang mag-survive eh. Oh. Pero Walang kasi yun eh. It's tumutulong either sa you kanya have it nun or you don't. Pwedeng ganyang attitude. Pag wala ka talaga, hindi ka talaga papasa. Pero meron ka rin talaga sigurong Siguro onte, pero hindi siya ganito. Na-develop na lang. Yun yung Develop sinasabi na lang niya. talaga eh. Oo. Kasi dati, hindi ko na nga mabuka yung bibig ko sa sobrang mahihain ko eh. Dati May naaalala ka bang mga May mga joke iba ka nun? talaga mababay. Pag mayayain, hindi talaga binubuka yung bibig eh. Kahit sabihin mo. Sabi ko, buka mo. Yung ako eh. Buka mo. Sorry. Hindi kasi sabi ko sa kanya, ikaw ba naughty ka ba? Sabi niya pag 11 p.m. na ako. O pag 11, kasi syempre, Pero yung mga ganong joke noon, halimbawa, binanat ni Alex yun. Hindi ko magigets. Hindi mo magigets yun? Yung magigets Ayun, yun. ito yun eh. Oh, sure ka. Sure ako. Anong joke yun? Pwede yun din sabihin na yun. Anong joke yun? Kasi gusto niya maging fish. Ba? Goldfish! Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi, alam niya. Ba't naiya ka? ayoko nga sabihin dito, wala pa ako sa programa ko, no? Namumula siya. May ano ba dito? Meron ba nakalagay SPG? Wala Hindi, pa. oo, Pwede okay mo sabihin dito. Chupa yun. Chupa. Hoy! Ay, na masyado nagsasabi ng words na ganyan. Oo. Yung mga caller ko, sila yung nagsasabi ng ganyan. Pero pwede sabihin sa radyo na ngayon yun? Hindi. Pero kung Ay, may caller ka rin. Ay, oo. Ano yung Rocky Files? Rocky Secret Files, pagbabasa yun ng storya ko, ng storya ng pinapadala sa akin ng mga listeners, nag-run siya 9 o'clock hanggang mga 10:20. Tapos, break ako ng onte, pasok ako ng 11:10 para dun sa call. Ito naman, top secret, ang ibig sabihin nun, yung programang hindi ka huhusgahan, pero ikaw ay pakikinggan. Alam mo yung we listen and we don't judge. Ganun yung, galing. pinopromote na So, culture. ba't ano yung caller para mag-react lang? Para mag-judge? Hindi. Ano? Sila may problema. Oo, Sila may sabihin sakit nila. na nararamdaman. Sino yung may files na yun? Iba yun? Iba pa yun. Iba pa yun? Iba, sender yun. Kumbaga yun yung mga ayaw magsalita over the phone. Oo. Tapos So- binabasa mo, nilalagyan mo ng buhay. Yun naman yung binabasa ko. Pag binasa mo yun, parang nagbabasa. Alam mo, mayroong mga, Ay, voice. minsan talaga, umiyak talaga ako minsan. Yung voice yung parang. Same lang. So, for example, kung ano yung boses ko, yun lang natakot. din. Paano? For example, binuksan niya. Binuksan dahil lang. Ang kanyang bibig. At sa wakas, chinupa niya. Ayun ba yun? Goldfish nga. Sorry. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin ang isang sitwasyon, ang isang senaryo na kahit kailan hindi ko akalaing makikita ko sa buong buhay ko. Nakita ko ang asawa ko at ang kapitbahay namin na magkapatong sa kama na aming pinagsasaluhang mag-asawa. Ay, puta. Ganyan yung Theater ko yan. Kaya lang yung kapitbahay lalaki. Kita mo asawa ko. Subo-subo ng goldfish. Sabi niya, Pakaliit. Kaya
gaano katinding editing ang ginagawa niyo sa mga letters na yan? I'm expecting na hindi siya letter, agad na yun agad yung binabasa niyo. Ay, hindi. Siyempre, may mga JJ mo na nagsisend, di ba? Pero, hindi, ako, I appreciate people sharing their thoughts, di ba? Yung mga talagang experiences nila. Pero, may iba talaga. Ang original lecture na ng sulat niyan. Hello, Post. Seryoso. Nabuksan ko po Hello, yung Post. pinto. Nakita ko yung aking Jowa Bells. Jowa Bells. May ka-charger. Naka-charger. Yung aming neighborhood. Jumatong! Ganun yung nakasulat. Tigo, ganun. Tinotorchak po niya yung... Torchak! Narinig ko na naman yung torchak. Tinding editing niya, ginagawa niya rin siguro, no? Sa ano, yung dun sa sulat, syempre ako yung talagang final person Say, yeah, na meron yeah. say dun sa mismong sulat eh. Although meron akong, ngayong era lang na to na nagkaroon na ako, na nalipat ako sa 9 to 12. Era? 9 to 12 midnight. Nagkaroon ako ng editor. So, siya na yung nag-e-edit nung mismong ibang mga files. So, yun. Inaano niya lang naman, inaayos. Pasweldo pa kayo, tanggalin nyo. May chat GPT na. Anong sitwasyon ng radyo ngayon? Simula ng... Alam Oo mo, nga. putok yun doon dati, 2012, putok na putok yan. Nung pagpasok ko talaga. Alam ko, si Kuya Jobert, dati may radio yun. Talaga? Oo. Kuya Jobert, kalaban ni... Yan yun, ni Papa Jack. Actually, nanonood din ako nun dati. Kuya magtanong kay Kuya Jobert, tatay, magtanong kay Kuya Jobert, kasabay niya si Papa Jack, tapos si Chacha naman yung mga magkaalaban nun. Chacha. DJ Chacha, DJ yan. Ay, dati, nasa Oo. showbiz na ako nun. Magagaling. Kaya ako natanong yan kasi Anong sitwasyon nga ngayon? Anong anong radio sitwasyon ng ngayon? radio ngayon in terms of Listeners, popularity. Huminga pa naman. Huminga pa naman. Ako feeling ko... parang goldfish. Huminga pa naman. Buhay pa naman. Ako, kasi iniisip ng mga tao, ang radyo patay na. Pero alam mo, kung tutuusin, in terms of research radio has the largest Reach, huh? reach. Yeah. In terms of yung mga rural areas dito sa Pilipinas, hindi pa rin maaabot ng digital, ng TV, radyo pa rin. Kaya nga, naalala ko nung nagkaroon ng problema dito sa nagkaroon tayo ng calamity sa Tacloban. Yun. Kumbaga, naging vital yung radio sa pag-disseminate ng information. Yeah. So, sa mga ganung pagkakataon, feeling ko, sobrang nagiging vital yung radyo. Na hindi naman siya dapat mamatay kasi pwede naman mag-exist yung ibang mga medium na nandyan pa rin yung radio. Kumbaga, nag-amplify lang yung mga ibang medium dun sa radio mismo. Bibitin na siya dahil babalik sa next week si Rakitera, DJ Rakitera. Pero, totoo niyan, mag-second episode lang tayo para mas marami tayong episode. Napapatingin na siya sa akin. Sabi niya medium. Gumagano siya sa akin. Hindi ka medium. Hindi ka goldfish. Hindi nga goldfish to medium Okay. pa. Ano ko eh. Teka, bago tayo mag-end, tontuhan ako kasi Ano? bubukin ko lang si direct natin. Ano? Crush daw kay Rakitera. Oo nga, sinabi nga. Sinabi nga niya kanina. Sinabi niya. Tapos ino-opera na mag-podcast din dito. Oo. Sinabi ni Rakitera, pwede rin bang may caller? Tapos sabi ni Direk, anong caller? Sabi ko, Direk, yung color black. Sabi ko, Ayan, nako. nagyari tayo, na-black na. Wala na. Kaya Wala color. na. Saka masyadong nakatutok ngayon ha. Nakatutok, ngayon. grabe ganun sa laptop Saka nag-i-edit on the spot. On the spot. Tinatanggal tayo sa... Oo. Anyway, minsan masarap mag-joke sa slow tapos hayaan mo siyang mamatay sa kakaisip. Tingnan nyo, ang ganda ng kwento ni Rakitera, no? Pero Napag-isipan niya, kailangan marami pa pag-isipan. tayong tatanong sa kanya. Again, nasa ano po kami? Nasaan pa tayo ngayon? Ano ang date na to? Alam Baka nasa Europe na tayo ito. Baka nasa Europe nga. Pero tingnan natin. Dito muna tayo sa... Ulipin ko lang, nandiyan ako sa Canada. May 22, Toronto. May 24, Winnipeg. May 25, Calgary. May 30, Edmonton. May 31, Red Deer. June 1, Fort McMurray. June 6, Victoria. June 7, Kelowna. June 8, Vancouver. More details sa alexkela.com at antacomedycrew.com. Israel, pagkatapos ng Canada. A day after naman po, pagbalik ni Alex sa Pilipinas, nilipat po naman po siya. Kasama kami. Pupunta naman ng Denmark, June 14, June 15 naman sa Romania, June 20, Belgium, and June 21, Amsterdam. Europe tour naman po with the Comedy Crew, Yuki Rakoshi at saka Israel Buenoobra. And of course, you can follow the Comedy Crew at the Comedy Crew PH, FB and IG. Yan. Rocky, baka may promote ka doon sa ano mo? Ayan, makinig. Excuse me po. DJ, ano?
Hindi pa kasi gising pag ganitong oras yung lamunan ko. Pasensya na po ha. Ayan, nakakaya naman sa mga kasama ko. But anyway, ayan mga kabisyo, huwag niyo pong kakalimutan makinig po ng Rocky Secret Files, alas 9 po ng gabi hanggang 12 midnight. Kasama po dyan ang top secrets, lahat ng inyong pinakatatagong sikreto. Ako na bahala dyan because your secrets are safe with me. Ganda ng puso. Papasabi ka talaga ng secret mo. Sa ganung, no? Ganung tono, no? Balik ko titi ko. Hindi ganyang secret. Sorry, hindi ganyang secret. Ba't ganun? Napasabi ka bigla. Napasabi ka ng secret. Hindi ganun yung, may mga code names dapat. Kumbaga, binibigyan ng code. Okay. Oo, may stiff neck yung goldfish ko. Magandang tipo. Titi kaliwa. Parang Left turn. Left turn. Ayan po, dito sa Punchline with Alex Calya when they crossed... Ay, mali. Dito po sa Punchline with Alex Calya, Israel Ben Obra when they cross the line, give them punchline, spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. We are always happy to serve. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.